Congressman Leandro Libiste, muntik nang sapakin ni Congressman Richard Gomez. Naku po, ang tindi nito ha. Tsaka ito pa ang isa sa mga pinakamatindi. Soto at Lacson, binisto ni Senator Marcoleta. Dawit din pala or may mga budget din pala sila sa mga flood control scam. Tangina, grabe to. At iba pang mga sikreto ang binunyag dito ni Senator Marcoleta. Ano ba tong mga sikreto na to? Ni Tito Soto at ni Ping Lacson, sila ba ay magjowa? Utang ilang yan. So mamaya ipapakita ko sa inyo itong mga sinabi ni Senator Marcoleta mapatungkol kay Soto at kay Senator Ping Lacson. Ang tindi nito, no? Tsaka itong muntik ng masapak ni Richard Gomez, etong si Libiste, totoo nga ba? No, mame, papakita natin ang impormasyon na yan sa ang totoong detalye sa inyo. At syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So, isa rin sa mga pinaka-umuugong na issue at napag-uusapan mapatungkol po sa politics world dahil nga po etong si Senator Ping Lacson ay kamakailan lang ay nag-post na wala daw siyang nakikitang mastermind sa nakawan sa flood control scam. Naku po, ewan ko sa'yo talaga, Senator Ping Lacson. Kamakailan lang din po ay sinabi din ni Senator Ping Lacson na ipapatawag niya ang 18 Marines Gutesa dahil etong si Saldico ay nahuli na. So biglang nawala din po 'yun. Biglang hindi na rin po 'yun nababalitaan ngayon at mukhang nakalimutan na naman ho ata ni Senator Ping Lacson. At ito pa pala isang breaking news ha. Isang breaking news tuloy. Isa pa pong yung about po doon sa request po ng Supreme Court kay Marcos Jr. Ilang araw na hong walang paramdam. Etong si Marcos Jr. mapatungkol doon sa hinihiling ng Supreme Court na magpa-hair follicle drug test siya. Aba nako. So mamaya pag-uusapan natin yan. So grabe no, patindi ang usapin nga dito kay Soto at kay Lacson kung ito ba ay talagang ginagampanan pa ba nila ang kanilang mga trabaho at kung ito ba ay talagang mga tuta na ni Romualdez o ni Marcos Jr. Kasi kung mahalata ho natin ngayon itong si Ping Lacson ay talagang ibang-iba na kaysa noon. Alam naman din natin na talagang goods naman talaga etong si Ping Lacson kasi nga isa to sa kaya nga tinagurian or tinawag to na matanglawin dahil alam mo yun na ito yung mahilig ho na mangkalkal ng mga politikong mga dawit sa mga nakawan. So ganyan ang dyan natin nakilala si Lacson. At si Soto naman, kahit naman po ay siya ay isang komedyante lamang o isang artista na naging senador, ay okay din naman ho siya noong una niyang mga termino. Pero etong naging pagpasok ho ng 2025 senatorial election at nakapasok nga sa top 12 etong si Lacson at si Soto ay biglang nag-iba ho ang ihip ng hangin. No, talagang nagpakatuta sila, talagang pinamukha nila sa mga Pilipino na sila ay mga tuta ni Marcos Jr. So grabe no. Oo, talagang alam mo yung inaantay ho natin na isa sila sa mga tumiligsa dito sa flood control scam na to. Kaso eto nga, yung binisto sila ni Senator Ping Lacson ngayon. Na kaya naman pala, iwas na iwas si Soto at si Lacson sa issue ng nakawan sa gobyerno. Dahil pala, etong si Soto ay involved din pala dito sa flood control scam. At eto na rin, lalo na rin etong si Ping Lacson. So ano pa ba yung iba pang mga sikreto na pilit na iniingatan ng dalawa ni Senator Ping Lacson at Soto na ibinunyag ni Senator Marcoleta? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Mapunta po muna tayo dito sa usapin ng sapakan. Naba, gusto ko yan. Yan naman gusto ko, sapakan, di ba? Kung may tatapat kayo sapakan yan, sila Trillanes, sila Torre, yan, game ako dyan ha. Gusto kong maging kasapakan yung dalawa, kahit 2-on-1 na lang, no? Dalawa sila mag-isa. Wow, yabang mo naman, Jay. So eto nga about kay Representative Gomez.
Muntikan na umanong masapak si Representative Leandro Libiste. Bakit nga ba? So ito, makikita nyo dyan sa ating screen. Babasahin po natin ng buong detalye. Ang nakalagay po dito sa isang post ng unofficial Bato Solid supporters. Representative Richard Gomez muntikan na umanong masapak si Leandro Libiste. Ibinahagi ng isang mambabatas na muntikan ng magkaroon ng kaguluhan sa plenaryo sa pagitan ni late Representative Richard Gomez at Batangas Representative Leandro Libiste. Sa isang panayam ng Abante, sinabi ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin na muntikan na umanong makatikim ng kamao ni si Libiste mula kay Gomez matapos magbiro ang mambabatas mula sa Batangas tungkol sa vote buying. Bakit? Kung hindi naman ito sorry po Richard Gomez, kung hindi naman po totoo yun, bakit mo, tsaka nagbibiro lang naman si Libiste, bakit naman galit na galit ka? Diba? So, ibig sabihin, parang lumalabas na totoo yung biro ni Libiste kasi nagalit ka Diba? Kung biro at alam naman namin na napakalawak kayo dahil isa kayo sa congressman at alam naman natin na mga congressman ay isa sa mga may mga pinag-aralan at maituturing na mga professional na mga tao dito sa Pilipinas, diba? So kung biniro ka lamang ni Congressman Libiste, ba't ka magagalit? So parang sobrang babaw naman nun, diba? Ayon kay Garin, nag-umpisa ang tensyon matapos sabihin ni Libiste na mataas din ang bilihan ng boto sa distrito ni Gomez. Baka totoo nga talaga. Kaya nagagalit itong si Representative Richard Gomez. Yes, nagalit si Kong Goma. Galit at pigil na pigil, manapak. Kaya lumayo every time na nilalapitan ni Kong Lean ani ni Garin. Maliban kay Garin, may isa pang saksi sa insidente na nagbigay pa ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa nangyayari. Lumapit kay Goma matapos sinabihan si Goma, di ba, ikaw malakas din ng vote buying nyo? Pumutok si Goma, susuntukin, pinigilan ng mga congressman ayon sa ulat. Talagang muntik ng abutin pala si Representative Leandro Libiste. A few moments later, nilapitan ni Leandro, sabi joke only, sabay tawa, lalong nagalit si Goma. Kaya pinalayo si Leandro Libiste, ang kulit nung bata. Binalik-balikan si Goma, umalis at dumistansya na pero sinusundan ng bata, dagdag pa niya. Alam nyo, eto kasi, ganito yan. Si Congressman Leandro Libiste, bilang isa rin sa mga matatalino yan dyan sa Congress, kapag alam niya rin, no? Kasi sa totoo lang, kagaya na sinabi ko kanina, hindi ka naman magagalit kung hindi naman totoo yun. At kung biro lang naman yun. Kaso nga lang, dahil nga etong si Goma ay... Tsaka baka ang tinutukoy naman nun ni Leandro dahil late ka rin, 'di ba? 'Di ba? Tiga diyan din si si Romualdez, 'di ba? Baka kay Romualdez 'yon. Pero hindi ko naman ninaano rito. Nga lang, kung mananapak si Goma dahil sa biro, pangit nun, 'di ba? So ibig sabihin parang totoo yung sinasabi ni Leandro Libiste. Kaya galit na galit tong si Congressman Goma. Etong si Richard Gomez, 'di ba? Ito pa Matatandaan na binura sa record ng House of Representatives ang naging talumpati ni Leandro Libiste noong May 5, 2026 kung saan ibinunyag nito na umano'y korupsyon na ginawa ni Executive Secretary Ralph Recto at CWS Party List
Representative Edwin Gardriola sa Batangas. Sa gitna ng diskusyon ay nabanggit din ni Libiste ang issue ng vote buying sa Pilipinas na pinapinalagan ng maraming mambabata sa plenaryo noong araw na yon. Ay baka talagang nagalit sila, baka talagang nasapul sila dito sa pahayag ni Congressman Leandro Libiste. Kaya itong si Congressman Richard Gomez hindi na rin siguro nakapagtimpe at baka pati siya rin may ginagawang ganon. Tsaka ito, doon sa mga congressman, kung hindi naman, bakit ang babalat sibuyas yung mga putang ina nyo? Agalit? hindi, sorry Kasi dati, ang dami naman ding mga naging congressman na hindi naman ganyan. Kasi ganito, pag mga vlogger, binanatan yung congressman, kung hindi ipapatay, kinakasuhan. Bakit ang ninipis ng balat? Ba't mga balat sibuyas kayo ngayon, no? Hindi kaya lahat ng bati ko sa inyo ay totoo, kaya sobra rin kayo magalit? Ganun ba yon? Kasi kung halimbawa, ganito, kung may vote buying man sa distrito ni Richard Gomez at hindi naman totoo yon, di ba? Ba't ka magagalit? Na alam ka, halimbawa, napakadaling example, mga Duterte. Sinasabihan ng mga Duterte ng adik, drug lord, kung ano-ano pa. Tignan niyo yung mga Duterte. Simple lang. Wala lang, pangiti-ngiti lang. Sumasagot paminsan-minsan pero wala kang makikita na sabi pa nga ng iba, di ba, mga mamamatay tao ang Duterte pero wala naman silang ginagawang aksyon dun sa mga naninira sa kanila. Diba? So, kung hindi totoo, bakit ka magagalit? Bakit mo pa-personalin yung tao? Kagaya na lang ngayon, hindi totoo mga pinagsasabi ni Auntie Claire. Temo si BP Sara, tinatawan-tawanan lang si Claire Castro. Dapat ganun kasi nakakapagtaka dito sa mga congressman na to. Bakit sobrang kayo? Bakit sobrang parang balat sibuyas na kayo ngayon, 'di ba? Bakit kaya gano'n, no? Ano kayang meron? Anong meron? 'Di ba? Hindi kaya dahil nagsiyamanan kayo ng 10 beses? Kaya parang kung mata-matahin nyo na lang yung mga taong kayang-kaya nyo ganon? Hindi kaya ganon? Hindi nakakahiwaga kasi hindi naman ganyan yung mga mambabatas noon, 'di ba? Hindi mga ganyan. So, tutusin kung sila dyan mismo sa loob, sila na lang magsuntukan Pero yung tipong halimbawa, isang vlogger, ordinaryong Pilipino, depende na lang pag fake news kung halimbawa, tinanong, gawa ng pahayag ni Congressman Leandro Libiste. Halimbawa, ako vlogger, kino-question ko si Gardriola kung totoo ba na siya ay isa sa mga pinakamalaking kontraktor sa Congress, 'di ba? Kung totoo ba na pati siya ay nakinabang na din sa trilyon na nawawalang pera sa Pilipinas ngayon. So ako'y nagtatanong. So ngayon magagalit sa akin. Kakasuhan ako. So ang pangit ng ganong sistema ng mga congressman ngayon, no? Yun, sige, magano kayo. Gawa ng pero alam ko darating yung araw na babalik din sa inyo yung mga kupal kayo lahat. Galit ba? So dahil nga diyan para ho sa akin maling-mali ho doon si Representative Richard Gomez. Dahil kung nagbibiro lamang si Leandro Libiste, bakit mo sasapakin? Ba't ka mananakit? 'Di ba? Di bawian mo din siya. Napakasimple noon, no? O balita ko, may vote buying din, nagbo-vote buying ka rin. Di ba? Parang gano'n lang. Di ba? Napaka-basic ng issue na yan. Tapos mananapakat. Alam naman din natin na mainit din ng ulo nito ni Richard Gomez dahil nasapak din to dati ni Robin Padilla sa isang court. Di ba? Matatandaan niyo yung movie na yun na sinapak ni Senator Robin Padilla itong si Richard Gomez dahil dun sa mga dating awayan nila. No? So, tapos na yun. Pero para sa akin yun maling-mali ho yung ginawa na aksyon ni Congressman Richard Gomez. Kung tawag dito, kung hindi naman pala totoo, ba't ka mananakit? Ba't ka masasaktan? Okay, mapunta naman tayo sa issue ni
Ping Lacson at ni Tito Soto, eto na nga, no? Eto malupit. Ping, ilang maleta ba ang dahilan? Naku po, ang lupit ng binitawang salita ni ni Senator Rodante Marcoleta. Ito, babasahin natin na makikita nyo sa screen pero may ipapakita ko sa inyong video mamaya. So, eto. Ang sabi ni Congressman Marcoleta, ni Senator Marcoleta, ilang maleta ba ang dahilan? Marcoleta kay Lacson. Umingay muli ang usapin tungkol sa kontrobersyal na flood control investigation matapos Magbitaw si Senator Rodante Marcoleta ng mabigat na pahayag laban kay Senator Ping Lacson sa programa Ganang Mamamayan nitong Biyernes. Sa halos buong panayam, kinwestiyon ni Marcoleta kung bakit hanggang ngayon ay partial report pa rin umano ang inilalabas ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaugnay ng sinasabing anomalya sa multi-bilyong flood control projects. Ayon kay Senator Marcoleta, marami pa umanong dokumento, aligasyon at personalidad ang hindi pa napapatawag at natatalakay sa pagdinig. Paano ka pipirma sa isang report na hindi kumpleto? Diretsang tanong ni Senator Marcoleta. Sa panayam, hinamon rin niya si Lacson na ipatawag sina Yusek Adrian Bersamin, Congressman Leandro Libiste at Yusek Jojo Cadiz, pati tanggapin umano ang apostoled strong statement ni Saldico kung ihaharap ito sa pamamagitan ng Zoom mula sa abroad. Isa sa pinakamainit na bahagi ng panayam ay nang ikwento ni Marcoleta na may nakikita umano siyang accounting na naglalaman ng allocation ni Adrian Bersamin na may kaugnay umano sa flood control funds. Nako po. Ako, nakita ko mismo, merong accounting, ba? Yan yung sinabi ni Congressman, ni Senator Marcoleta. So para lubos nyo pong maunawaan itong mga sinasabi ko dahil nagkakabulol-bulol ako sa kakabasa. Ito po, panoorin po natin ang video ni Senator Marcoleta. Let's go! Halos lahat kanya ng mga senador ng 19th Congress ay nakapagbigay ng insertions na ang total niyan ay halos 100 bilyon. Ngayon, nagalit sa kanya yung mga senador. Ay, opo. Natatandaan ko Sabi siguro nila, ano naman ang masama kung halimbawa nakapag-suggest kami, nakapag-request kami, nakapag-endorse kami, sang-ayon sa pakiusap ng ating mga constituents. Wala namang masama doon. Ba't sinasabi mo yan? Ngayon, nagpaliwanag ngayon ang Senate President. Dahil siya, parang akala mo kapag nagsalita, parang siya yung pinakahuling salita eh. Ano? Ang nakikita ko parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko eh. Ito lang naman ang aking sariling obserbasyon. Yes po. Nagpaliwanag ngayon ang Pangulo ng Senado. Hindi naman, sabi niya kasi kung ano man yung kahilingan na yan, sinasabi niyo kagad, insertions. Sabi niya pwede namang terminology lang ang diferensya dyan eh. Kung minsan tinatawag naming amendments, dahil nga sa aming sariling panukat, makakatulong naman. Ngayon, kung sakaling bigyan ng konsiderasyon, edi maganda. Kung ayaw, okay lang. Yun ang paliwanag. Hindi naman kapag sinabi mong ikaw ay humiling halimbawa ng ganitong amount para sa mga proyekto ng ating mga constituents, ibig sabihin sa iyo napupunta yun? Hindi. Ang importante rito, kung humingi ka, napagbigyan ba? At kung napagbigyan, na-implement ba? At kung na-implement, maganda bang pagkaka-implement? Ganun dapat ang tanong eh. Pero kung nakakita ka lang ng kaprasong papel, lundag ka na, naakala mo kung ano na yun, pinagtatakip mo pa, hindi natin maintindihan. Ano ba yung tinakpan mo roon? Yun ang hindi nakakapagbigay ng mabuting halimbawa para sa amin eh. Opo. Naisip ko tuloy, ewan ko kung meron tayong slide na may papakita riyan, nung nag-uumpisa kami sa Blue Ribbon Committee, nakapag-umpisan lang ako, isang araw pa lang. Bumanat na siya ng privilege speech eh.
Doon lang makikita mo na yung kawalang paggalang sa panig niya eh. Alam mo, sinabi niya, kung inintay lang ako ng isang araw at hindi kagad sila nag-hearing, Nagsimula, baka mas masustansya ang kanilang ang kanilang talakayan eh. Ang ginawa nila kanya dahil hindi nila ako hinintay, parang yung kanya yung kalesa, Aha. hinila yung kabayo. So he placed the cart before the horse, sabi niya. Nakakita ka ba ng ganong klaseng? Hindi ko pinansin yun, hindi ako kumibo. Opo. Ganun siya palagi. Pagkatapos ay doon ay pinakita niya sa kanyang privilege speech yung dating Yusek Cabral nag-text sa aming Senate President na nagbo-volunteer siya na magbigay ng 500 million kagad. Opo. Isasama kagad niya sa NEP at inihiling niya kay Senator Soto noon, na hindi pa naman SP President. Baka po kanya gusto ninyong bibigyan ko po kayo ng menu para maiwasan natin ang ganito at saka ganyan. Opo. Nilagay niya sa kanyang privilege speech, buhay pa si Secretary Cabral noon. Ayan, makikita niyo sa slide. Opo. Hanggang doon lang. Hindi naman niya tinanong, hindi naman niya sinuri, hindi niya hinimay, hindi ko alam kung tinanong niya si Senator Soto kung totoo, kung naibig nga yung 500 million. At lalo na, wala siyang sinabi na dalhin muna sa ombudsman yan. Bakit na nakakita ng papel na halimbawa, endorsement, ako tingin ko endorsement yun eh. Tingin ko nakiusap ako na pwede kayang pagbigyan ito kasi maliwanag naman na mayroong supporting documents. So, inihiling ko po na ini-endorse ko na baka pwede niyong i-consider. Opo. Ganyan palagi ang taktika niya. Bakit yun hindi niya sinuri? Ba't hindi niya tinuntun? Hinayaan niya lang. Aha. Bakit ako ang gusto ko lang naman ay tulungan siya na makumpleto kagad yung report ng Blue Ribbon sapagkat ito ang nag-uumigting na katanungan ng ating mga mamamayan. Nasa kalagayang ninakawan, nilimas ang gagamitin para sa kanila. Halos pati ang kinabukasan ay nawala na dahil sa malaganap at pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. 9 na buwan ang lumipas din. Opo. Mula sa napakarami niyang pangangako na matatapos hanggang sa ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. May hina ka niya itong mga staff ko eh. Ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. Para bang yung mga staff ang gagawa? Para bang hindi siya ang nando sa una na yon? Hanggang sa makakuha nga siya ng partial report. Sabi ko, ang dami mong dapat na ipatawag. Ang dami mong dapat ipatawag. Masama ba yun, Jen, na paalalahanan siya sapagkat yun nga yung hinihingi ng taong bayan? Aha. At kayo rin bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee, di ba? Ako na lang kasi ang talagang nagsasabi sa kanya. Eh bakit naman siya magagalit sa akin? Yung layunin ko ba na masiyasat na mabuti ito, makumpleto natin muna yung report bago magpirmahan dyan para matukoy natin ganap. At pagkatapos, eventually, mapanagot natin kung sino ang utak ng lahat ng may kagagawa nito. Para sa ganun, mabigyan natin ng hustisya ang taong bayan. Opo. Masama ba yun? Ayaw ba niya ko samahan sa... yung aking bang layunin na yun, hindi ba yun ang layunin niya? Oo. O baka hindi. Kasi nagagalit siya eh. Oo Bakit nga. ako ang babalikan niya? Oo. Hindi siya consistent eh. Oo. Akalain mo, 2022 pa lang dyan. Meron daw siyang nakausap na congressman. Tinanong niya raw, ilan ba kayang congressman na contractor ngayon? Yeah, sabi raw sa kanya, 67. 67. Sabi niya, baka 2022 yun. Baka ngayon kanya, baka higit pa roon. Ngayon, sinisita siya, bakit hindi mo man lang pinatawag kayo mga 67 na Contractors. contractors Yeah, na opo. congressmen? Sabi niya, wala naman ako listahan eh. Sinabi lang sa akin nung nakausap kong congressman. May Ganun siya nagsabi eh. lang daw sa kanya. Opo. Oo. Mahilig siya sa sabi-sabi. Okay? Oo. Sabi niya, magaling siyang investigador eh. Nakausap mo na pala yung kaibigan mong congressman at sinabi niya sa'yo, meron siyang kilalang 67 na contractors na congressmen na kung saan yung mga proyekto nila, sila mismo ang nag-i-implement. Ba't di mo pa kinuha yung listahan? Oo nga. Ba't di mo pa kinuha yung pangalan? Oo. Ano ang gusto mong palabasin? Talagang ayaw mo talaga eh. Pagka congressman, ayaw mong tuntunin. Nasaan ang consistency rito? Pagkatapos sasabihin niya, alam mo kanya, si Senator Marcoleta, nawala sa hulog eh. Nung gano'n siya, nung nagpa-interview siya. Hindi ko maintindihan kung ba't siya sinabi yun. Wala na siya, hindi na siya in sync with reality. Oo. Yun ho ang kanyang binabanggit. Akalain mo kanya, sinabi ko na nga na ayaw kong magpa-interpolate dahil nga ang gusto ko, bago ako mag-yield ng floor,
Pumirma ay muna. makumpleto muna yung signature na gusto ko. Na kinakailangan makapirma yung majority. Mhm. Akalain mo tumayo pa. Madalas ganyan sabi niya. Oo. Ang sabi ko naman kung sinabi mo lang na ayaw magpa-interpellate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta, Opo. dahil natatakot ka o nahihiya ka, Aha. tatanggapin ko yung katwiran mo Aha. ba't kita pipilitin? Ayaw mo nga Oo nga naman. Baka nga naman takot ka. Mhm. At alam ko, takot na takot ka talaga. Either pupunta ka sa lounge natin, pupunta ka sa opisina mo, nandun ka naman nakikinig ka naman Mhm. Pero wag mong gagamitin na dahilan na kailangan naming pumirma muna. Sino ba yung wala sa hulog ngayon? Nakakita ka ba partial report, papipirmahin mo kami? Ang partial report po ay hindi kumpleto. Opo. Kaya gusto ko, ikumpleto mo muna para makita natin, kapag ka maganda na, at sang-ayon naman sa mga nangyari, sa dami ng mga taong kinausap natin, bakit hindi kami pipirma? Mhm. Alam mo sa akin, Jen, Nelson, trap yun Ah, bait po ba yun? Bait lang yun. Oo. Sino makakapigil sa iyo, halimbawa? Kunwari ikaw alam mo, ayaw ko na siyang tawagin na Senator Lacson. Bakit po? Tatawagin ko na lang siyang Ping mula ngayon. Ganon. Alam mo kung bakit? Aha. Palagi niya sinasabi yung interparliamentary courtesy. Opo. At palagi ko naman pinaliliwanag ang parliamentary courtesy kinapapalooban ng dalawang chamber ng legislature. Ito yung House of Representatives at saka yung Senate. Senate. Aha. Sabi niya, tingnan mo, wala talaga sa sahulog Sinabi ko na nga sa kanya, sabi niya, this is the time-honored tradition. Yes po, tama. Oo. Di ba? Sinabi po niya yan, oh. Bakit ba hindi niya maintindihan yun? Sabi niya ganon. Ang sabi ko, paano natin igagalang pa yung tradition na yon? Hinihingi na ng pagkakataon na ipatawag mo na. Kasi sila yung nasasangkot dito Lahat na ng mga ebidensya na tinutumbok sa sworn statement ng napakaraming tao, sila na ang tinutunton. Aha. Bakit? Kung sila ba'y pinatawag natin para matanong man lang natin alang-alang sa pangangailangan ng taong bayan na makilala na kung sino talaga ang salarin, kawalan ba ng paggalang yun? Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento? Ibig ko sabihin, Jen, Nelson, ang pagkagalangan nandun talaga Ngunit kung minsan, ilalagay mo na rin sa ayos Sasabihin ko lang, mawalang galang na, Jen. Mawalang galang na, Congressman Nelson. Ito naman, hinihingi na ng pagkakataon. Palagi ko na maintindihan nyo naman ako. Kasi napakarami pong dokumento na tumutukoy sa inyo. Gusto kong maimbita naman kayo para matanong lang ng mga ilang bagay. Ayun. Oh. Sa tingin ko naman, hindi ka wala ng paggalang yun Ayun naman. Okay? Ngayon, kung ayaw ninyo, hinihingi na pa rin ng pagkakataon, isasabihin ako na kayo. Kinakailangan na yun Kasi, mas importante ang kahilingan ng taong bayan sapagkat sila talaga ang pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa. Sila ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya nandyan ang nanunungkulan dahil sa kanila. Silang naglagay dyan. Yes po. Mhm. Ngayon, bakit ko sasabihin, ayaw ko na siyang tawagin Senator Lacson. Mhm. Siya yung unang hindi gumagalang Uunahin mo bang igalang yung kapitbahay natin, sabi ko nga. Samantalang tayo bilang miyembro ng isang pamilya dito sa bulwagang ito, hindi mo man lang kayang gumalang. Nakakita ka lang ng kaprasong papel. Sasabihin mo na kinakailangan dali sa ombudsman para... Maimbestigahan na kagad, oh. Paano? Halimbawa lang naman to, Nelson. Halimbawa, sa Lunes, bibigyan ko siya ng kaprasong papel. Opo. Kaprasong papel, ngunit naglalaman ng isang validated na impormasyon na yung aming Senate President ay humiling din ng mga projects. Aha. At ito ay validated sapagkat galing ito sa DPWH. Aha. Opo. Oo. Hindi lang basta Hindi sulat kamay hindi to. 500 hindi sulat Hindi ka na- talagang hindi pirmado, formal to Request. Merong covering letter na galing sa DPWH at naka-attach yung kahilingan ng aming Senate President. Hindi 500 million, 3.5 billion. Wow, ang laki. Mangangako ba siya na kagyat siyang tatawag ng press con para sabihin niya, kailangan ito daling kagad sa ombudsman. Aha.
Bakit ganun ang style niya? Pero yung kahilingan nila, walang masama dun, ha? Wala. Sabi ko nga, Oo. sa buhay ng Isang senador, isang mga congressman. senador at saka ng mga congressmen, karaniwan na yung hihilingin sa'yo na paki-endorse nyo po ito. Opo. Matagal na po kasi ito, hinihiling namin. Ang laki pong tulong nito sa aming komunidad eh. Mhm. Baka po, kung kayo pong mag-endorse, Napagbibigyan siguro. Baka ganun. umaasa rin sila. Oo. Ipagkakait mo ba yun dyan? Baka sakali nga naman pagka-endorse mo, baka naman ibinigay nga. Oo. Hindi dahil sa gusto mong magpasikat. Kung hindi, yung hinihiling nila eh. Opo. Ano ngayon ang sasabihin niya? Kung nakikinig ka, alam ko naman nakikinig ka eh. Bibigyan kita sa Lunes kung gusto mo. Pero ito wala pong bahid na, wala po akong ibig sabihin ka sa aming Senate President. Umunahang kailangan po, lilinawin ko na ito. Sa 22 kasama ko pa sa Senado, kailangan po marinig ninyo to. Wala po akong issue sa kanila. Yes po. Nakikita ko po sa kanila ang paggagalangan sa bawat isa sa amin. Ito po, ipaliliwanag ko sa iyo kung paano. Marami pong beses na hindi po kami nagkakaayon-ayon sa maraming bagay sapagkat maraming pananaw po dito, maraming opinyon. Yes po. Ang Senado po kasi ay tinawag na isang parliamentary institution. Yes. Ito po ay isang deliberative assembly. Dito po talaga tatalakayin, magdidebate po kayo rito. Ngunit walang personalan. Walang personalan po. 24 Republic nga rin yan, Sen, di ba? Ganon. Ngayon, Opo. sa 22 kasama ko ron, wala po ako masasabi sa kanila. Kung minsan po, kahit na kaiba yung pananaw, ganon din sila sa akin. Pero pag nakita ko na meron silang pakikiusap, pwede mo bang pirmahan ito, supportahan ito, Sen? no? Yes, oo. Kasi ito, ako, pipirma ako. Walang pag-aalinlangan, pumipirma ako. Alam po nila lahat yon. Ganun po yung pagkagalangan. Kahit na hindi tayo nagkakasundo sa ibang bagay sapagkat ito'y opinion lang at meron tayong sariling pananaw kung paano natin i-approach ang bawat panukalang batas, hindi natin pinapayagan na pag-aaway-awayin natin ang sarili natin sapagkat kapwa tayo naglilingkod sa mamamayan. Yes. Pero si Ping, nag-iisa lang siya eh. Ganito ang kanyang ugali. Palaging ganito. Kaya nung sinabi ko, nakakita ng 67. Nakita mo yung tumayo siya. Sabi niya, yung mayor ka ng Candaba. Oo. Meron silang ganito, yung mga anak nila, ganito, nagporma ng ganito. Ito yung kanilang nakuha, 2.5 billion ng... puro ganito. Pagkatapos, hindi naman niya... Pinatawag. Hindi niya pinatawag. Hindi na imbestigahan, oh. Nag-identify siya ng 11 contractors. Sa kanyang privilege speech. Alam mo yung pag nag-privilege speech dyan, makikita mo, talagang parang kompleto sa Ricardo, sabi nga nila. Opo. Maganda yung graphics. Maganda yung Hindi lang graphics. Presentation, no. Maluluma si Lino Broca rito. Ayun Kompleto yung cinematography, merong screenplay, Pati sound effects, ano? kulang na lang, musical scoring, maniwala ka sa akin. Nakatandaan ko sa inyo, sinasabi nyo, BBB yata yun no? Yun nga, Oo, mga yung anak tatlong daw nila. Ngayon, ang ibig ko sabihin, bigla siya magsasalita, ngunit hindi naman niya itutuloy. Hindi niya patatawag. Masisira lang yung pangalan. Ganun ang gusto niya palagi. Yung pailalim na atake, pailalim na taktika. Ayun, Bakit niya ako pinasasaringan ngayon? Ako lang kasi ang nagpapaalala sa kanya. Ang gusto ba niya, titigil ako? Ang gusto niya ba, takutin ako? Nagkamali siya eh. Nagkamali siya. Kaya sabi ko, nag-iisa na lang siya eh. Alam mo, sa una kong pagpunta sa Senado, nahalata ko agad na parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko. Mawalang galang na sa kanila. Yung ibig ko sabihin, hindi yung takot, yung parang nagdi-defer sila, na parang ayaw na lang nilang makipagbanggaan. ayaw na lang nilang gano'n dahil maring iniiwasan siya, parang gano'n. Na parang kasing sa tingin niya, naipundar niya ang sarili niya. Ito yung kanyang, palagi niya sinasabi, I've spent 50 years of service in government. Ano? Na parang walang ka-blemis-blemis, parang walang kulubot, parang walang kabahid-bahid ng walang bahid dungis. Yes po, oo. Parang nakalimutan niya yung napakaraming episode sa buhay niya na. Nakalimutan niya yung sa Isabela na siya na tungkol sa mga illegal logging. Di ba? Nakalimutan niya yata yung Kuratong Baleleng. Nakalimutan niya yung ano isa?
Corbito, ano yun? Dacer Corbito. Dacer Corbito. Ganun po ba? Oh. Mhm. O baka hindi niya alam ko kung bakit nawala na lang bigla yan. Maraming mga tao ang kinasangkapan kung bakit na-dismiss ang mga kaso na yan. At huwag mo sasabing magmamalinis-malinisan ka. Totoo yung sinabi ko na nung hindi ko pa siya kilala, napagkamalan niya akong reporter dyan eh. In-interview ko raw siya. Ganun po. Oh. Binasa ko yung transcript nung interview niya eh. Kasi kanya, in-interview ako niyan. At napahanga daw ako sa kanya. Opo. Hindi pa congressman yan, kanya, hindi pa senador. Nung siya nasa media pa. Napagkamalan niya akong interview, nag-interviewer o media kasi meron tayong program ngayon. Opo. Isip-isipin doon pati yun eh, sasabihin niya. Kasi nabanggit ko nga, dahil nga napahanga niya ako na isang araw, nagsasalita siya, lahat ng carnap vehicles, dalhin nyo rito sa Camp Crame. No questions asked. Yes po. Abay, padaan-daan nga ako ron dahil ang aking opisina sa Ortigas lang. Opo. Ortigas. Nakabunto ng mga sasakyan na karnap. Mga nakaw na sasakyan. Mga generals, sinole, no questions asked. O di humanga naman ako. Mukhang, Tama naman ito yun. yung gusto ko kako. PNP chief siya nun. Tinawagan ko ngayon si Bayani Fernando na isa sa mga kaibigan natin. Kasi si Bayani, isa ring masugid sa mga reforma yan. Nakita mo yung Marikina noon na walang... Sabi niya, Malinis, maayos, gusto niya, disiplinado. Yes po. ipalitaw ninyo yung bangketa. Hindi po pwede. Pinagdidemanda siya ng maraming mga tao, pati. Opo. Hindi balik nga niya, basta demanda niyo ako, pero kailangan ganito ang mangyari. Kailangan malinis, kailangan maayos ang kalsada, lilitaw ang bangketa. Meron siyang political will eh. Yun. So sabi ko sa kanya, Bayani, kausapin mo si Ping, sabi ko. Yung PNP chief. Bakit? Maganda rin ang nakikita ko eh. Kausapin mo, sabihin mo, kung mandidato siyang president, ikaw naman ang vice president. Kinuwento ko pa eh. Kay Senate President. Senate President Soto eh. Okay. Sayang, namatay na. Sana man lang eh. Opo. Nung una kasi siguro, maaaring gano'n ang nakita ko. Kung ako, nakita ko yun eh. Pero nawala eh. Sayang. May sinasabi niya na wala naman nagbago doon eh, sabi niya. Sinabi pa niya walang nagbago doon. Wala daw nagbago. Yun pa rin daw po siya. Ako daw ang nagbago eh. Ako daw ang wala sa hulog. Siya raw hindi nagbago. Paano ka hindi nagbago? Ayaw mo nang mag-imbestiga. Bakit? Kinuha mo ang posisyon na yon. Ang Blue Ribbon kasi din, ito lamang ang natatanging komite na binigyan ng kapangyarihan at mandato na mag-usisa ng non-feasance, malfeasance, and misfeasance. Yes po. Wala na sa ibang komite. Kaugnay ng general function na in aid of legislation. Pero ito lang talaga ang kinatatakutan sapagkat ito ang merong mandato na tumingin ng katiwalian, mag-imbestiga kahit sino. Ang napakalaking responsibilidad, Nelson. Yes po. Oo. Lalong-lalo na ito ngang napakalaking nakawan na ito. Bakit bigla mong itinigil? Yung flood control scandal. Opo. Bakit lumipas ang 9 na buwan? At ngayon hindi mo alam kung susulong ka o hindi. Ngayon sinasabi na naman niya, kapag nakakuha na ako ng pirma at saka ako mag-iimbestiga, hindi ako naniniwala. Oho. Patibong niya yon, trap niya yon, bait niya yon, pain niya yon, hindi na siya mag-iimbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Oho. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Oh. Ilang maleta ba ang dahilan? Kailangan malaman ng taong bayan ito eh. Gusto niya ng ganito? O sige, puntahan kita. Kinaladkad mo ang pangalan ni Edran Bersamin. Sana kung maipakita natin. Siya mismo doon sa debate, DBCC debate, budget ng 2026. Opo. Kinaladkad niya ang pangalan ni Yusek Bersamin. Yeah. Siya mismo, ha? Budget ito, sinegway niya doon. Napigla nga kami. Sabi niya, si Yusek Bersamin, ni-name drop niya ang presidente. Ito ang pinag-uusapan nito, yung 100 billion Oho. na siningit sa BICAM. Kalahati nito o higit ay minanage ni Yusek Bernardo doon sa pag-amin sa kanya. Ang nakuwang kickback sa 8 billion, sa 52-something billion pesos, 8 billion pesos, diniliver ni Bernardo kay Yusek Traigib Olaybar. Si Yusek Traigib Olaybar, itong sinasabi nito, ito yung pagkukwento niya doon sa plenary.
Yes. Plenary debates. Inuulit ko lang. Nagpalitan pa eka ng armor card, sabi niya, sa basement ng Diamond Hotel. Dahil nung panahon na yon, 2 billion ang diniliver ni Adrian. diniliver ni Bernardo kay Trigil. Kay Trigil, oo. At ang pagde-deliver ng 8 billion na ito ay halos 10 instances, sabi niya. Wow. Ngayon, nagtataka ako. Napakatinding akusasyon ito. Mabigat yun. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. Aha. At nakakuha kayo doon sa hinandel lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala. Wala nga. Ikaw ang naghayag mismo eh. Ikaw ang naghayag mismo. Wala naman kami ang nalalaman dyan. Bigla ka na lang nagsalita dyan eh. Nag-volunteer ka. Palaging ganyan ang ginagawa mo. Oh, sinabi ko na, nag-text si Jose Cabral. Sinabi niya, 67 ang kontraktor na kongresista. 11 contractors, hindi niya pinatawag. O, pagkatapos ito, si Adrian Bersamin, sinabit niya uli. Hindi na niya pinatatawag. Ano bang gusto mong gawin? Puro ka lang ba parang comics ka lang? Alam mo ito, mas magiging productive ito na wala na kasing comics ngayon eh. Nung panahon ko may comics dyan. Meron, oo. Kaya ang paghalimbawa ko, comics, alam mo. Sa high school ako eh. Opo. Medyo na-addict ako sa comics eh. Ito lang naman kasi mura-murang nababasa namin nung bata-bata kami. 50 centimos, meron ng comics eh. Alam mo, mas magiging magaling siya na writer ng comics kaysa senador. Maniwala ka sa akin. Bakit? Ano bang mga importanteng bill ang palagay mo pinagdidebatehan namin na nanggaling sa kanya? Wala. Kahit isa. Pero ang palagi niyang ginagawa itong ganito. Kwento. Ang ganda na nga lang, kanakuha niya yung Blue Ribbon Committee eh. Blue Ribbon. Aha. Ang ganda na nga sana eh. Baka sakaling dahil sinabi niyang mas magaling sa akin. Mas gusto ko naman kung magaling sa akin, di maganda. Tama, okay lang naman yun, opo. Oh, paano ngayon gagaling ka? Ayaw mo na nga mag-imbestiga. Tumigil. Oho. Bigla kang tumigil. Anong gagawin mo ngayon? O ngayon, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, alam mo ba kung bakit ayaw niya nang ipatawag si Bersamin? Bakit? Oo. Aba, nakita niya siguro may resibo yung Bersamin. May resibo ho? Ako nakita ko yung resibo na yon. Anong resibo? Meron siyang accounting. Yung accounting ng 8 billion kung kani-kanino Kung saan napunta. ganun Kasi ba? yung diniliver 8 billion, tapos... 8 billion na kay Adrian Bersamin. Oo. Ngayon, ang buong akala niya, okay. walang accounting. Nakita niya meron siguro ng account. Nalinawan niya na, ako nakita ko eh. Nakita ko mismo, merong accounting. Ako? Ngayon, isa sa item do sa accounting, Opo. mga flood control projects, na pera ito pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ano ang panahon na yun? Meron isang during item. campaign po ito. Meron isang item, napakalaking halaga for the senators. Oho. O, direkta siyang nandun. Meron pang isang item for the senator's expense. May isang item. Meron pang isang item. May advertisement. Itemize. Pagkatapos, yung wrapper na ginamit, Opo. Andrew yata ang pangalan. Opo. Ay, namin naman ni Andrew, meron talaga siya. Oh, parang 60 billion. Sipin mo. 68. Oo. Nagsimula doon yung 100 eh. Tumawad na lang Hindi siya. hindi ba siya nagdirektang nakinabang doon? Kaya ayaw mo nang ipatawag? Hindi lang flood control projects, doon sa mismong accounting ni Adrian Bersamin. Ako naniniwala akong walang kasalanan yung tao eh. Si Adrian. Siya lamang ang ginamit. Mukhang na-presto din yung tao, no? Oo. Mula sa kanyang accounting, hindi lamang flood control projects, Jen. Oho. Pati ang kinukolekta at dinideliver ng Bureau of Customs halos 100 million per week. Wow. Per week? Ngayon, ayaw niyang tawagin. Ngayon ang ito yung pangalawang hamon ko. Yung unang hamon ko kanina, Jen. Opo. Papayag ka ba na mag-press con pagkatapos kitang mabigyan ng halimbawa ng request ni SP ng mga projects? Oho. Jen, paliliwanag ko to Opo. Si SP ay isang mabuting tao. Oho. Iyan ay palabiro, nakakabiruan ko rin. Bibigyan ko lang siya ng halimbawa kasi. Halimbawa, si SP, naghiling. Walang masama doon. Walang masama. Gumiling Talagang- lang eh. Opo. Kagaya na sinasabi ko at sinasabi niya rin,
Kalakaran yun kasi kailangan natin tulungan ng constituents natin. Opo. Hindi mo pwedeng ipagkait. Ano sasabihin sa'yo itong tao na pagkatapos kong iboto? Oho. Walang project. Pina-endorse ko lang naman ito. Tinta lang naman ang ano niya, ba't hindi mo pirmahan? Pinakita ko naman sa'yo Oo. na ito'y supported by documents. Oho. Pinakita ko naman sa'yo, nakapirma na yung mga taong dapat pumirma. Namamagasa lang ako, baka sakaling sa pirma mo, baka magkaroon na ng Maaprobahan visa. o kaya mapayagan. Kapondo. Opo. So, yun ang gusto ko ipaliwanag kay President Soto. Opo. Walang masama doon. Wala akong masamang tinapay sa kanya. Gusto ko lamang testingin itong taong ito Kung anong gagawin. kung anong gagawin niya para maging consistent siya sapagkat he is consistently inconsistent. Oho. Oh. Depende kung sino pangalan. Oh, akala mo kasi kapag pinagbalingan ka niya, ang buong akala niya kasi, naniniwala pa sa kanyang mga tao eh. Aha. Alam mo, naniniwala na lang sa kanya, mga bayarang, mga ilang media na lang naman yan eh. Oho. Ang media ngayon ay parang umano na eh, nabubuksan na yung mga mata eh. Pero meron pa rin, mangilan-ngilan dyan, na talagang bayaran na bayaran. Oho. So yun po yung unang challenge nyo. Pangalawa? Yun ang unang challenge ko, Opo. pag nabigyan ba kita? Mm. Kung ano yung ginawa mo sa akin, ganun din ang gagawin. Kasi nag-press con siya eh. Kung consistent siya. Kung consistent ka. Oh. Opo. Ito yung pangalawa. Etong pangalawa. Pwede mo bang tawagin si Edron Bersamin at saka si Lian Libiste? Kasi si Lian Libiste, may hawak siya ng resibo na yon. Siyang nagpakita sa akin. Hindi ko naman nakita kay Adrian eh. Nakita ko kay Lian Libiste. at si Congressman Lian Libiste ay nakahanda kahit anong oras. Di ba nung nakanapatawag po siya? Parang hindi yata napag-usapan. Hindi pa yun ang ano eh, hindi pa yun ang punto hindi eh. na subject Iba matter. naman ang subject matter Opo, nun. opo. Pero ngayon, ipatawag mo, yan ang aking pangalawang hamon sa'yo. Kapag hindi ka nagpatawag, Oho. hindi tama yung pinost mo. Tanong mo sa akin kung ano yung pinost Ano ba niya. pinost? Ano po yun? Ano po yun? Ikaw naman eh. Ah. Kayong dalawa naman ay malilimutin din. Hindi ko na... Matagal na ba yan? Macho ako. Opo Lalaki ako. Opo naman. Period. Oh. Macho Hindi ako. nyo nabasa yun? nabasa ko. Okay, kahit na matagal na ako eh. Hindi ko makakalimutan. Macho ako, lalaki ako. Period. Opo. Period. Oo. Tama naman po yun. Merong hindi tama ron. Hindi Macho tama ako, doon. lalaki ako. Period. Ulitin mo. Macho ako, lalaki ako. Period! Hindi ba babae lang ang may period? O hindi ka ngayon nakasagot. Hindi namin alam kasi lalaki kami. Ano? Hindi namin alam na kung ano yun. So grabe mga banateros, no, ang tindi na mga pahayag na sinabi ni Congressman Marcoleta. Talagang kung halimbawa na kung sa Congress merong nagsasapakan, sa Senado ay merong magkakasabunutan. Bakit magkakasabunutan? Di ba sabi ni Attorney Rowen Aguanson baka bading etong si Ping Lacson. At sabi rin ni Senator Marcoleta na baka bading etong si Ping Lacson, kaya baka magsasabunutan sila ni Congressman Marcoleta. Kaso nga lang, medyo lugi ata si Senator Marcoleta kasi ayoko na ituloy. So pero ito, ang tindi ha. Ngayon lang din ho natin to nalaman na meron palang ganitong tinatago itong mga to. No, ngayon lang ho natin nalaman yan, mga banateros, mga kabiyaya, ang tindi nito. Kaya naman pala, nagtataka tayo na bakit ayaw mong trabahuhin itong tinatawag na flood control scam. Bakit hanggang ngayon tahimik ka? At bakit parang wala kang tinutumbok? Kilala ka naman namin na dati ka pang nagsasalita sa mga ganitong sitwasyon at sa ganitong issue. Unang-una ka sa mga nagsasalita, pero ngayon parang nawawala ka sa wisyo, di ba? So ito ang ata siguro ang dahilan. So kayo ang kayo, ano pong tingin nyo rito sa mga binitawang salita ni Senator Marcoleta mapatungkol kay Ping Lacson at sa Senado? At dito na rin sa muntik ng masapak ni Representative Richard Gomez atong si Congressman Leandro Libiste. Ano pong masasabi nyo? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros